Ito po ang Rated K-Roll mula noon hanggang ngayon patuloy na mag-ahatid ng makabuluhang kwento para sa bawat kaibigan. Basta kwentuhan? Sagot ng Rated K-Roll yan. Si Papa K-Roll sa Rated K-Roll. Ako po ang inyong kaibigan at ito ang Rated K-Roll, patuloy na maglilingkod sa digital community. Ang oras natin, tumataginting na 19 na minuto makalipas ang ika-10 ng gabi na mga kaibigan. Mga kwentuhang totoo, usapang tagos sa puso. Sumama sa makulay na talakayang magbubukas ng ating mga kamalayan. Tapit na kaibigan, dahil papasada na ang nag-iisang magazine talk show sa balat ng RPW. Anong oras na? Rated K-Roll na! Rated K-Roll sa KDG. Ayun, so magandang gabi mga kaibigan at sa buong digital community. Isang panibagong usapan, kwentuhan at episode na naman po ang ating pagsasaluhan ngayong gabi. Siyempre po, bilang parte pa rin ng ating new season. Ayan. Siyempre, hello din sa ating mga kaibigan na nandiyan, no? Nagko-comment na hello. Kasama natin dito, no? Si Dior Wongka, ayan. So, shout out daw, ayan. So, sabi naman dito ni Max, ayan, hi Max, nag-hatak siya dito ng mga viewers, ayan. Thank you. Ayun. The intro is giving. Thank you din. Ayan, pinaghandaan, no? So, hello po sa mga viewers natin. Ano ho? Ayan, kay Vion Lucido. Kumusta naman po ang mga gabi ninyo? Nakapag dinner na ba ang lahat? Or katulad nyo din ako na hindi nasa oras ang pagkain? Sorry. Ay, pero masama yun, ha? Ayun. So, para mas marami pang makadalo, no? At makasama sa ating usapan ngayong gabi, mag-like na sa ating official Facebook page at Rated K-Roll at syempre ibahagi na rin, no, ang live na ito sa pamamagitan ng pag-share sa iba. At syempre naman, kung kayo po ay may mga katanungan, mensahe o kwento, nakikita nyo po sa ating screens ngayon, no? Dahil tayo po ay digital radio, DJ Radio, ayan. No, kung saan po kayo magme-message. Also, pwede rin po, no, sa comment section. Ayan. So, tapos na po kami kumain. Yeah, that's so good, no? So, pag may hindi ako nakikitang comment, pasabi ako agad kasi yung ibang destinations ng live na ito ay hindi ko po nakikita. Pasensya na po. Ayan. So, without further ado, no, i-welcome na natin ang ating guest for tonight. Walang iba kung hindi si Sky Winters. Ayan. Hello, Sky. Welcome sa ating Rated K-Roll. Hi, good evening to all the listeners out there. I'm so honored and excited to be here in this show. And first of all, thank you so much for having me here, K-Roll. And again, I'm your Sky Winters. Ayun. Feel ko may hinanda ka doon na intro para dito. Hala, anong intro yun? Ayun. So sabi kasi, 'di ba, isa kang DJ. So samplean mo naman kami ng intro mo. Ayan. Hindi ako na-inform. Pero sige, go. Pero may sinabi sa akin si Max. Hala, Nagtanong ka daw. sorry, Mommy, I'm not prepared.
Okay, as a DJ, sige, go. Okay, good evening, everyone. This is Sky Winters. Thank you for listening here at Rated K-Roll. Again, don't forget to follow and share the live. Oo, ayan, grabe naman. Yun talaga yung ano mo, yung personality mo pag nasa radyo tayo, yung sweet girl or depende sa programa na hinahawakan mo. Yeah, depende. Depende kung ano yung program na hinahawakan. So ano ba mostly ang mga ano napupunta sa'yo? Kasi 'di ba kapag nagko-conceptualize ang mga creatives, binabagay sa personality. So ano ba ang binibigay sa'yo ng buy call? Actually kahit ano yung binibigay sa akin eh. Pero usually naman ang nahawakan ko mostly yung yung mahina daw yung boses ko. Sorry. Gagawa natin ng paraan 'yan. Ayan. Usually, music segment talaga yung hinahawakan ko kasi more on mahilig talaga ako sa mga music. Ganun. So you do song covers, ganyan. I do, pero secret lang. Hindi ko po. Ay hindi ka nagpo-post? Hmm. So kumbaga no, you do singing tapos yung hawak mong programa is para bang ano, na countdown gano'n parang sa mix? Yeah. Okay. Parang ganun lang. So, Wait, syempre, no? Syempre, no? Simulan muna natin sa isang tanong. Sino nga ba si Sky? Ayan. hello. Guys, di niyo ba ako kilala? Charot. So, hindi niyo ako kilala. Grabe kayo. Okay, ayun. Actually, Sky Winters, that's my, yung Sky is nakuha ko sa Sky. Medyo may kaartehan na ako kaya nilagyan ko talaga siya ng E. Pero, my favorite color is pink. Di ba? Halata naman sa ko, sa ABBA. Ayun, I love to sing. So, tamang-tama pala ang theme namin for this season, ah. Ang galing, no? Mga bagay. So, ayun. I'm a type of person na I'm not showy with the person I love. Yan, mga ganon. And tamad akong bumiyahe ng malalayo. Pero gusto kong gumagala. O, di ba? Hindi ko din gets yung sarili ko eh. I do love traveling, pero ayoko talagang napapagod. Like my mommy. So, medyo kalog, madaldal at the same time. Yan, depende sa mood. Pero hindi Ayoko halata, Hindi halata. O ngayon lang. Ngayon lang. Medyo kinakabahan ako eh. So, paano ka nagsimula pala, no? Paano mo na-discover yung sarili mo, no? As someone na uupo, no? At magsasalita sa napakaraming nakikinig, no? Uupo sa isang couch, no? And gagawin yung mga ganito, no? How do you discover that passion? Actually, napapanood ko na kasi dati yung mga ganitong segment. So, natutuwa lang ako na may ganun pala talaga. And na-discover ko na parang gusto ko din ng ganun. Like, ano kayong feeling na ikaw yung tinatanong, ikaw yung kinakausap. Mga ganong bagay. So dati, nakikinig ka lang sa mga existing stations dito, ganun. Yes, actually, for real, meron talaga akong naging crush sa station namin, which is secret na lang natin yan. Siya yung naging inspiration ko. Ay. Hindi, Binigyan mo ko ng sequel eh, kasi mamaya pa dapat yan eh. Ay, oh my God. Charot lang. Ano lang naman, parang naging inspiration ko siya to join BCS. Until, nag-enjoy na din ako and I don't want to leave it na. So siya yung nag-push, parang siya yung naging main energy mo, no, to pursue. Parang gano'n na nga.
Mhm, mhm. So, nung nagsisimula ka 'no, ano yung mga experience mo sa station? Siyempre, may mga at first may mga nararamdaman tayong parang medyo kinakabahan, medyo nai-intimidate, yung mga gano'n naramdaman ka ba? Kuwentuhan mo naman kami. Actually, yes. The first time, interview pa lang, kinakabahan na talaga ako, which is, ah, iniisip ko na yung mga mag-i-interview sa akin is masusungit, gano'n, and sasabihin nila, hindi mo naman kaya. Pero, deep down, hindi naman pala talaga sila gano'n. Kaya, go lang. Ang dami kong natutunan sa kanila. And then, mayroon pang mga time na first time ko magla-live, i-e-ere yung live namin. And sobrang kinakabahan talaga ako. As in, pati yung wifi ko ayaw makisama. Tapos, tapos oo, as in. And then, I tried na mag-switch sa data. Ganun pa din. Alam mo yung halo-halo na yung kaba mo. Tapos, meron pang mga ganung Oo. situation. So, at paano mo hina-handle before 'yan? Before that kasi I have my ate sa room namin, magkasama kami. Kinukuha Mm. ko yung phone niya. Kinukuha ko yung phone niya, yun yung ginagamit ko. Ayun, at least nakaka-survive. Ano naman yung nararamdaman ng ate mo 'pag nakikita ka niyang gano'n? Actually, okay naman sa kanya kasi parang alam niya kasi na ano pa lang, senior high school pa lang ako, gusto ko talagang kunin na courses, broadcasting. Pero Hmm. wala kasi nun sa school namin, walang gano'n nung time na yun. Oo, oo, So, oo. napilitan ako mag-iba ng course. Oo. So, do you think, may espasyo pa yung broadcasting 'no? Even though, ibang path yung pinili mo, kaya pa ba? Second time around, gano'n? Siguro, I think, pero hinihingan ko pa ng sign si Lord. Mhm, mhm. Pero you are contented naman na, um, na ilalabas ko pa rin naman yung passion sa sarili ko sa broad through this. Super contented, lalong-lalo na sa mga kasama ko sa station. Sobrang andiyan sila, sobrang proud sila sa'yo na kahit hindi mo man nagawa in real life, at least you did it in the RPW and marami kang nabibigyan ng ano, marami kang nabibigyan ng aral sa mga nakikinig sa'yo, gano'n. Okay. Sino yung sa tingin mo is, I mean siyempre 'di ba sa istasyon niyo, ano naman 'yan pantay-pantay pero, most of the time sino yung nalalapitan mo kapag, you need help 'no, sa masaya man 'yan or malungkot na dahilan, gano'n? Yung feeling mo, automatic na kapag may something na hindi mo kaya, to handle all along, tatakbuhan mo siya, manghihingi ka ng advice, gano'n or whatsoever man. Actually, lahat naman sila natatakbuhan ko. Pero si mami talaga, siya yung laging nandyan to support us na she keep on telling us, hindi lang sa akin, sa aming lahat, sinasabi niya na kaya niyo yan, like that. And yung mga payo niya na okay lang kahit na hindi ka maging active sa BCS, ang lagi niya nga sinasabi sa amin no na unahin ang dapat unahin, gano'n. Lagi kong tinatandaan yun. Kaya sobrang proud ako na, ayan, na nandyan siya. Ayun, so naka-mute pala ako, sorry. May tinatanong na ako. Kaya wala akong marinig. Ayan, I'm so sorry. So ito na itanong ko, pasensya na po, ayan. So ito na itanong ko, no, since naabutan natin yung prime era ng radyo, no,
online radio dito sa digital community, no? And Mhm. we have also the experience up to date. So, paano mo i-describe yung noon sa kung ano na tayo ngayon? Actually, noon siguro, hindi pa masyadong overrated yung mga DJs. Actually, hindi naman kasi ako DJ dati. Ngayon, lately lang din ako naging DJ. Mm. Pero okay din naman yung mga DJ ngayon. Okay din naman kasi marami ka pa din namang matututunan sa kanila. Tama man o hindi. Tama man o hindi. Mhm. And then Ayan. O, diba? Nakakalimutan ko mag-unmute. di ba nakakainis? Tapos, siguro dati, actually, di talaga kasi ako masyadong ano din dati. May mga time pa nga na nag-uusap-usap sila sa G's, tas di ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila kasi di ako masyadong, lately lang talaga ako naging RPer. Naging RPer naman ako pero Oh, really? hindi masyadong active, ganon. Pero naabutan ko yung mga ibang ano nila dito sa RP. So, ano yung ginagawa mo before bago ka pumasok sa BCS? Before siguro yung mga Wattpad, ganon. So, parang Oo, typical na ano yung ka lang, na account, gano'n, na gusto lang magtago sa ano, sa oo, mundo. ganon. Tapos hindi ko din naranasan yung gagawa ng ibang account like CRP, ganon. Mm-hmm. Pero sana naranasan ko yun, no? Pero mukhang maganda. Ginusto pa. Pag malinis ang track record mo, no? Oo, masyado akong mabait. Ngayon lang talaga ako naging tinuruan Pero, ako ni Nina. si Olay. Idiyor. So Special ito, mention pa siya. oo nga, nagkakagulo sila sa comment section. Speaking of that, no, nakita ko napansin ko sa observation ko, ang samahan ng BCS has something to do with very supportive, no, with each other, no. Like ano man ang Sobra. ganap ng mga kamiyembro nyo, talagang todo support sila, and I really admire that, no. Ito ang tanong ko, paano ka napag-go, no? What's the magic behind the BCS kung bakit sa kabila ng business ng iba, sa kabila ng, syempre, di ba dumadaan tayo sa point na lahat sa atin ay busy sa real world, no? Minsan hindi tayo nagfa-function efficiently, but we keep back, no? Pag libre yung oras natin, no? Ano yung magic kung bakit nag-i-stay tayo? Kasi yung iba, pwede namang mag-ghost na yan, di ba? So, bakit iba ang BCS? What's the magic? Actually, maraming beses ko nang naisipang umalis sa BCS. Like, hindi siguro 5 or 10. Basta madami na. Ilang beses na din ako nagpaalam kay Mami na or kay Max na magli-leave na ako to stay in my real life, ganun. Kasi I was working already and studying. But every time na maiisip ko, naiiwan ko yung mga taong to, which is sa kanila ko lang nararanasan yung support na hindi ko naman sinasabing hindi ko nararanasan in real life, pero sa kanila ko nararanasan yung true love, support na madalang kong maranasan sa real life. Even though hindi naman tayo lahat perfect, may mga times din na nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa BCS, pero still that's giving me definition na wag ko silang iwan. Kasi parang pag iniwan ko sila, parang ako din yung mawawalan. Yun yung iniisip ko. Oo. So, nabanggit mo kanina na yung tungkol sa pagmamahal, no? If pwede siyang i-share, no? So, paano ko ba itatanong to in a good way? So, bakit mo nasabi to na yung pagmamahal na binibigay ng BCS
ay pag nawala sila is parang talo ka, lugi ka. Alam mo kasi there's a time na yung BCS, hindi lang siya pang RPW. Actually, pang real world. Yung friendship namin, abot na yun doon. Kasi hindi lang, wala na kaming tinatago sa isa't isa eh. They even know who I am, what my past, and tinanggap nila yon. Kahit sino ako or ano man yung past ko, sila yung nakakalam. At alam kong kahit paulit-ulit akong umalis, or magtangkang umalis, alam kong andyan pa din sila na ah, kahit kahit ganun yung isipin ko, they still love me for what I am. Oh, 'di ba? Kanta 'yun. Nakakompose ka na agad, ah. Ayun. So, kumbaga, sa real world, no, I'm assuming that there will be sometimes na hindi nila magets yung nararamdaman mo. Consequently, no, sa BCS, matik ba sa kanila? Pag gani aura mo, okay, sige. Ano to, nalulungkot to, ganun. Ano ulit? Ano? Sorry, medyo nag-choppy ka. I'm assuming kasi na kaya mo nasabi yun is, I stand corrected dito, Kasi parang ang BCS ay gets ka agad, no? Hindi tulad sa real world kung saan hindi ka nila magets sometimes, no? Ganun. Kung hindi ka mag-explain kung bakit. Actually, alam naman nila 'yon. Kapag tahimik ako, there's something on me. Like, I have a biggest problem, tapos tatanungin na nila ako, "Are you okay?" Lalo na yung mga kaibigan ko diyan. Alam niyo na 'yan, guys, kung sino kayo. Ayun. So, nabanggit mo kanina that you are working at the same time studying, no? So, you are a working student, right? Tama. Actually, Tinanong ko. yeah, actually, I'm already graduated at college. Tapos, Yan I'm na. taking master's degree. That's why, while I'm working, pinagsasabay ko siya. Ano, parang, ano yun? Oo, pinagsasabay mo siya. Ayun, pinagsasabay ko siya. And actually, parang yung pag-aaral is side hustle ko na lang yun. Like, pag naboboard ako, tapos so mag-aral. Uy, ganun pa talaga pag graduate ka tapos pag magte-take up ka ng MA kasi marami nagsasabi, bored lang ako kaya ako nag-take ng MA. Kaya ako nag-grad. Actually, ayoko na mag-aral ayoko na talaga mag-master kasi like, 'di ba ang hirap-hirap mag-aral sa college tapos magte-take ka na naman ng another years tapos depende pa kung yung kukunin mo is with non-thesis or thesis tapos yung mga tao sa paligid ko, di keep on telling me na, no, mag-master ka, magandang ano yan, ganyan. Kasi yung school namin, which is private school, nag-offer sila ng masteral. And, ayun, I took that opportunity para mag-aral. Ganon. And, actually, binibigyan na nga nila ako ng chance magturo sa college. Ayoko pa lang kasi I don't see myself. Program pala. Actually, teka lang. Actually, business ad. Major in financial management. Wow. So, yan din yung, align din yan sa work mo ngayon. Yeah. Align sa work. So, kamusta naman ang buhay si Bea before? Sobrang hirap. May times pa na umiiyak ako sa accounting. As in, iniiyakan ko yun. Sinasabay mo na tong RP doon habang nag-aaral ka? Actually, that's the reason why hindi ako masyadong active sa RP. I have RP account pero hindi ko masyadong na-open. Na-open ko naman siya siguro sa tuwing gabi lang like the other, 'di ba? Halos maghapon nasa RP na and yun na yung ano nila.
Yun na yung life nila. Pero ako kasi, nagpo-focus ako sa study ko. Tapos, Oo. kasi sobrang hirap, as in. Oo, kahit hindi ko siya tinig, alam ko yung struggles ng mga kaibigan ko dyan. Oo, as in, iniiyakan ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung time na yun, iniiyakan ko. Tapos, sinumbong ako ng cousin ko sa, di ba, kata, sinumbong ako ng cousin ko sa nanay ko na may kausap daw ako sa habang Oo. nag-online class. Naabutan mo Tapos, pa ang on. naabutan ko pa yun siya. That time kaya ako nahirapan sa accounting kasi online class kami. And yung prof namin, okay naman siya magturo, pero more on kasi, hindi ako sanay na, ganon. Tapos puro send lang ng mga modules. Mahirap pa din. Oo, syempre. Syempre, tsaka ano yan, di ba? Analyzation, Diyos ko. So, yun na nga. Eto, naisip mo ba to? Since you are, tawag dito, paano ba sabihin to? Ano ba yan? Nakalimutan na. Parang nakastuck ka between Jorn and accounting. So, bakit pinili mo yung accounting? Actually, tatlo kasi ang gusto kong kunin. Broadcasting, tapos nursing, tapos, Isa pang mahirap. ayan. Ayan, yung tatlo na yan. And then ito. I end up sa, ano to? Business ad. Kasi, business sabi ko kanina. ayun. Major in finance kasi yung sa akin, yung major ko. So, di ba, there's a different major with that. Ayan nga, nung una kasi, parang, hindi afford yung course sa nursing. Kaya, nauwi ako dito nga, sa course ko ngayon. And then, yung broadcasting naman kasi, wala silang ino-offer nung time na yon sa school namin. Pero, as far as I know right now, meron silang ino-offer na ganong Ako, course. kailang graduate ka na. Oo nga, Pero kung kaya meron, diba? lagi kukunin mo. Tatbigyan mo siya talaga. Oo, siguro, kukunin Pero ko ngayon, yun. parang, Kasi yun yung gusto ko. regrets. Medyo nahirapan ako mag-aral. Alam mo ba, there's an experience right now, habang nagma-master ako, parang ayoko nang pasukan yung subject kasi, first day pa lang siguro, buong maghapon na yung klase, tapos every Saturday. Kaya there's a time na nagpapaalam ako kay mami na magiging AI ako kasi nga nag-aaral ako, ganun. Tapos, malapit na yung exam. Oo. So, for you to say that, diba, parang you are concluding ba na eventually natanggap mo na, no? Naniniwala ka ba doon that sometimes yung plano mo is not the plan of the universe, ganun. Or hindi ka papayag. Plano ko to dapat ito yung maganap. Actually, natanggap ko na naman. Pero nung umpisa siguro, medyo nahihirapan ako mag-adjust kasi hindi naman talaga ito yung gusto ko. Pero, 'di ba nga, kung hindi man nangyari yung certain na gusto kong mangyari, alam ko na kaya ako napunta dito sa course ko na to kasi iyon yung plinano sa akin ni God. Na alam niyang mas magaling ako dito, mas mag-i-improve ako dito, kaya diyan ka. So, mas pinagigihan ko na lang. Oo. So, tawag dito. Na-experience mo ba yung yung parang, 'di ba nga at first hindi mo pa matatanggap na gano'n yung nangyari sa'yo. Yung para bang out of nowhere ka, yung napipilitan ka na lang mag-aral, ganyan, yung parang feel mo wala nang direction ng buhay mo. Nandiyan ka sa stage na yun. And how does it feel, if ever man? Actually, yes. Maraming beses ko na gustong mag-drop out. Kasi sabi ko, parang hindi ko na kaya, lalo na nung part na kinuha ko na yung sinabi ko sa'yo na iniiyakan ko yung part na yun na kinuha ko yung accounting na subject.
Sabi ko talaga sa sarili ko, gusto ko na mag-drop out. Ayoko na gano'n. Tapos umiiyak ako sa ate ko, bakit ba ito yung kinuha ko? Like, Oo. pero ano, ang ending, wala. Nakagraduate Akala pa din ako. ko, nag-master ka pa. Nag-master pa. Ah, open kayo ng ate mo. As, kasi mga kwento Actually, kasi ano. Mm. actually right now, hindi na kami magkasama. Yung ate ko there, may sarili na siyang pamilya and ako ngayon is nagdo-dormitory na lang muna ako. Kasi ako Ah, naman ay wala pang pamilya. so hindi ka sa bahay niyo umuwi pag nagtatrabaho, Mm. gano'n? Yeah, hindi. Actually, yung dormitory namin, inside the school din naman siya. So, yung binabayad ko is sinasalary deduction lang. So, Ah, hindi na ako trabaho. nag-e-effort magbayad. Oo, meron silang sariling dormitory kasi sa mga student, employees, ayun, para hindi nalalayo. So, so pagka-graduate mo, inoferan ka ba ng job dyan or nag-apply ka? Actually, I started senior high school here. Tapos, actually, dapat hindi ako dito magka-college. Kasi I feel Mm. like, ang mahal ng tuition dito. Ganun, ganun. Ganun yung inisip ko. So, nag-apply ako sa iba-ibang universities here sa Bulacan. Marami naman ako na-applyan actually. Pero, kinausap ako ng ate ko na mag-apply ako ng scholarship here. Kasi merong scholarship dito sa school na to and I applied for it. And luckily, natanggap naman ako. So, wala akong binabayaran na tuition because of that. Nakagraduate ako ng walang binabayarang tuition Ah, actually. And then, after that, nang makagraduate ako, Catholic school kasi to. So, yung mga admin kinausap na ako na after graduate, mag-apply ka dito, ganyan. Kasi meron akong position sa school agad-agad. Ayun, kaya wow. hindi na ako nahirapang maghanap ng work that time. So, I grabbed the opportunity. Kasi nga, di ba? Wait. Oo. Sige, tuloy mo. Oo, kasi nga, di ba, kapag nandyan na yung palay nga, di ba? Sabi nga nila, pag nandyan na yung palay, ito kain mo na. Wag mo nang wag mo nang Oo. ipabayo. Ganon. Yes! Wait, ito bang Catholic school na to? LCUP? Hala, ba't knows mo? Bulacan eh. Taga Bulacan. Uy, Tapos school yung mate ko eskwela, kita dati. hindi, yung school ko, tatawid. Di ba looban kayo? Yung school ko nasa main road. BSU. Oo, Alabul, be. Actually, nandun ako bukas. Punta akong campus Uy, bukas. Shit, mami, ayain ko na to ng meet up. sabi ko na nga, balako ito eh. Sabi nabanggit yung Bulacan. Pinag-iisipan ko, ICI ba o Lako? Yun lang kasi alam kong Catholic school sa sa Mm-mm. Nakal. Actually, hindi na ako student dito sa Loco. Isa na akong employee. Pero pag Sabado, student ako. Uy, pero bakit hindi mo pinili sa inyo na lang para magstay para hindi na rin parang commute na lang yung isipin mo doon. Actually, trinay ko Well, na yan. understandable naman yung traffic. True. Until now naman, malayo traffic. Taga kasi talaga ako originally, taga Wala Kalumpit naman ako. pinagbago dyan. Tapos, ayun. Nasa I top 5 decided yun eh. to, mag-dorm na lang. Kasi usually, ginagabi talaga ako gawa ng trabaho ko is madami, hectic, madami akong tinatapos. Gusto ko kasi uuwi ako tapos yung trabaho ko. Ganun. Kaya, minsan ayun. inaabot ako ng 7 o'clock. Pag traffic, inaabot ako ng 10 p.m. na ng uwi. So, si mama na din yung nag-decide na mag-dorm ka na lang kaysa yung ganyan uuwi ka ng gabi. At least mas safe ka, ganun. So, every Saturday or Sunday, umiuwi ako. Di ka na homesick? Nung una, na-homesick ako kasi nami-miss ko yung mama ko kasi mama's girl talaga kasi ako.
As in, nami-miss ko siya. Minsan nga gusto ko siyang papuntahin dito sa dorm. Like, dito ka na lang mag-sleep. Pero, kine-carry naman. Oo. How do you describe your mother? Ayan. Kasi sabi mo ako, sobrang close kayo. My mother, sobrang bait, maalaga. As in, lahat ng positive na masasabi mo sa isang nanay nasa kanya na. Though, hindi naman siya perfect kasi nagagalit din naman siya sa akin paminsan-minsan, nag-aaway kami. Pero, hindi niya talaga hahayaan na like, there's a time na kailangan ko ng pambayad sa tuition pag wala akong baon. Nangungutang yan siya. And, actually, marami kami sa magkakapatid. Kung di kayo maniniwala, we're 12 sa magkakapatid. And, lahat yon si mama lang yung bumuhay kasi Wow. bata pa lang ako, hiwalay na sila ng papa ko, ganun. And wala na din naman kaming natatanggap na pera na galing sa kanya. So, si mama lang talaga yung nagsumikap para makapagtapos ako ng pag-aaral and yung mga kapatid ko. Actually, 3 na kami nakapagtapos. Hindi ko rin naman masisisi yung iba kong mga kapatid kung hindi nila kinayang makapagtapos dahil syempre mahirap nga yung buhay and nagsipag-asawa na din sila and meron na silang sari-sariling pamilya. So, I understand na naman. And right now, siguro yung kapatid ko na lang yung pinupursige ko na makapagtapos. Kaya, kapag nag-chat siya sa akin ng ate, kakabahan na talaga ako. Pero bilang ate, no, talagang sobra kang magbigay. Kumbaga, para sa isang relasyon, lahat go ka. Or parang may limitations, ganun. Actually, yes. Sobra-sobra. Hindi lang sa relasyon, kundi kahit sa pamilya. May mga time na, alam mo yung kahit ubos na yung pera ko, tapos need talaga nila ng pera, ibibigay ko lahat ng sahod ko. Kahit ang sasabihin ko lang sa mama ko na, okay lang, may ipon pa naman ako, meron pa naman akong pera dito. Actually, wala na. Nangungutang na lang talaga ako sa ka-dorm ko para may pangkain ako in 1 week. Oo. Ayun, kaya minsan nagagalit yung ka-dorm ko. Ikaw, bigay ka ng bigay, isipin mo naman yung sarili mo. Bilan mo naman yung sarili mo ng mga bagay na gusto mo. Ganun. Pero ganun talaga, no, lalo na sa kapag nakikita mo yung parang at before, 'di ba, pag bata ka, you will ask yourself kung bakit ganito yung takbo ng buhay mo. But eventually when you're getting older, no, marirealize mo at ma-appreciate mo yung sakripisyo sa'yo. That's why ikaw din parang imbes na dati, 'di ba, pumili tayong bumili ng laruan, ngayon parang nahihiya na tayong dumaing. Hangga't kaya natin, go. Didiskartehan. Tama. Kasi mas pipiliin mo na lang na ibigay yung mga bagay na hindi mo na ibigay dun sa mga magulang mo or sa mga kapatid mo kaysa sa pansarili mong kasiyahan. There's a time pa nga na may binili akong something for myself. Tapos, nag-video call ako sa mama ko. And then sabi niya, wala daw siyang ulam. Sabi ko, bakit wala kang ulam? Nagpadala ako sa'yo. Sabi ko, ganyan sa kanya. Hindi ako nakabili, ganun-ganon. Tapos, wala na din kasi pinambayad ko sa tuition ng kapatid mo. Sabi niya, ganyan sa akin. So, at that time, kabibili ko lang naman kung ano-ano para sa sarili ko. Like, for 2,000 plus. Like, mga damit, ganun-ganon. Yung guilty ko sa sarili ko as in buong araw kong iniisip na, ba't ko ba binili yung mga bagay na yun? Sana binigay ko na lang sa mama ko, ganun. Oo. Kasi isipin mo sila kasi Binenta mo? Actually, hindi. Siyempre, gumawa tayo ng paraan, gano'n, di ba? Gawa natin ang paraan. Kasi minsan, hindi naman nakaka-guilty yung, kahit pa paano, ayusan natin yung sarili natin. Oh, wait. Bakit, di ba sila nag-apply sa ALAP? ALAP. Like, Ano yun? I mean sa college, since sabi mga private kayo, but hindi nyo nasubukan mag-apply sa BSU? Yung kapatid ko, actually, saan na yata siya nag-aaral? COLM? Ang layo pa ng biyahe niya, dai. May sarili naman siyang motor. Okay, right, alright.
Ayaw nila sa ano. Nag- Well, maiintindihan ko naman talaga sila kung ayaw talaga nila doon. Actually, gusto niya Parang, nga doon kasi malapit daw. Medyo nahirapan lang siguro siyang mag-apply kasi sobrang dami talagang nag-a-apply na oo. student doon. Kasi nga naman, 'di Mm, ba? It's university talaga. Maraming ay, budget naghahabol doon ng pa. Mm. Ay, ayoko na lang mag-talk. Charot-charot, joke lang. Hindi, mahal ko po yun kahit kinukups ako noon. sumbong kita sa president niyo. Wag. Then, nakaka-interact ko kasi yung president niyo. Yung anak niya is nag-aaral sa Laco and minsan nagbabayad siya ng tuition sa Ah, amin. Minsan sa kanya inaabot yung yung bayad. oo. Ayun, so, ayan, eto mag-move on na tayo. So, nabanggit mo kanina, wagas ka kung magmahal. Sa pag-ibig ba? Ano ba ang kwento mo? Grabe. Baka nakikinig yung baby ko dyan. Oh, so you're in a relationship right now. Ay, yeah. Actually, oo. Sa pag-ibig, as in sobra. Alam mo ba, nakakatatlo pa lang akong lovers. Lovers. Yung dalawa doon, ex ko. Yun. Then yung pangatlo, current ko ngayon. Yung una, lalaki. Talagang Mm. tumagal kami kasi since senior high school kami pa noon. Like Ah, almost 4 years. Then yung pangalawa, almost 3 years. And this Mm. one is ongoing. And ayun, talagang masasabi ko na sobra ako magmahal kasi may mga bagay na kahit ayaw ko nang ibigay, binibigay ko pa din. Like, mm. kahit hindi ko na kayang ibigay, gagawan ko ng paraan na ibigay ko lang. Bakit? As in, No, that's the question. Bakit? Ano ayaw kinatatakot mo? kong, Go. ayaw ko kasing naiiwan. Takot Mm. akong maiwan. Kasi, naranasan ko na yun sa father ko eh. Nakita ko kung paano niya kami iniwan or hinayaan. Nakita ko kung Oo. paano mag-suffer yung nanay ko nang Oo. mag-isa, nang wala siya. And yun yung ayaw kong maranasan. Pero, wala eh, ganun talaga. May mga bagay na kahit ayaw mong maranasan, ipaparanas pa rin sa'yo para matuto ka. Matuto kang Mm. lumaban. Oo. And now, nasa tamang tao ka naman na. So, siguro sa kabila talaga ng lahat, di ba? It's always the gift after all the sacrifices na ginawa mo. Mm-mm. Paano ka maging girlfriend sa kanya? At paano naman siya maging girlfriend? Tama ba? Or boyfriend? Actually, Okay. dahil sa naging trauma ko sa Pasko, sa dalawang Pasko na Go. yun, medyo naging laylo ako sa pagiging sweet. As in, kagaya nga ng sabi ko, wala akong sweetness sa katawan na natitira na. Medyo minsan naman, nagiging sweet ako. Pag, depende sa mood, ganun. Depende sa Pero mood. okay lang sa kanya yun. Yung parang hindi ka naglalambing, ganun. I mean, yung lambing na parang baby, ganun. Actually, naintindihan niya naman kasi understanding yung partner ko and kahit araw-araw ako magalit sa kanya, awayan siya, it's okay for her. Basta ang mahalaga na ilalabas ko yung gusto kong ilabas na nararamdaman ko. Alam niya kasi yun eh. Like na pag nagagalit ako, may something sa akin na nangyari buong araw, ganon. May kinaiinisan ako na sa kanya ko na ibubunton. Pero which is, alam ko namang mali yun. Kaya at the end of the day or at the end of the night, nagsasorry din ako sa kanya. Like, kung bakit ganon ako. And I kept telling her na, wag mo akong iiwan kasi alam ko yung sakit kung paano maiwan. So, ano madalas yung pag-awayan nyo, gano'n? Madalas pwede i-share. pag-awayan. Actually, wala. Ako lang yung gumagawa ng reason na pag-aawayan namin. Basta, out of nowhere, okay kami. Tapos sasabihin ko bigla na, nakakainis ka talaga. Ayaw kitang kausap, ganon. Parang, syempre siya magtataka, ba't ka nagagalit, ba't ka naiinis? Tapos, ayaw ko lang kausap ka, ganon. Susundin niya naman.
kahit labag sa kalooban niya, alam niya kasi na pag ayaw alam niya kasi na pag ayaw ko ng kausap, ayaw ko talaga. Ayaw ko ng nagsasalita ka or kukulitin mo ko kasi mas lalo akong maiinis, gano'n. Mm. May gano'n kasi akong attitude, eh. Aware Oo. naman ako na gano'n ako at alam ko namang mali yun. Na minsan Oo. tinatama ko yung sarili ko. Pero, pero 'di ba kaysa naman mapagsalitaan mo ng masasakit pa at 'di mo naman na mababawi, ah, nag tawag dito, lumalayo ka muna para huminga, gano'n. Lalo na't hindi naman, tungkol sa inyo yung dahilan nung pinag-awayan niyo, right? Ay, Tama. pinag-awayan, Ganyan yung reason ko kung bakit ayoko siyang kausap kasi ayokong makapagsalita ng mali or ng ikakasakit niya. Oo. Siya naman ano, there this a time ba na there was a time ba na nasuyo mo na siya, ganyan, or ikaw naman ang kailangang dumamoves para makuha mo uli yung kiliti niya, gano'n? Hindi ko alam kung suyo yung mga ginagawa ko sa kanya kasi hindi naman siya galit or what. Actually, ano lang, parang nagso-sorry lang ako sa kanya na kung bakit ko ginawa yun, gano'n. Ta's Mm. sabihin ko sa kanya, sorry kung gano'n yung attitude ko. Siya kasi yung tipo ng taong hindi pa siya nagagalit eh, as in, simula nung naging kami, Hindi mo never pa kong naranasan naramdaman sa magalit? oo, as in, hindi ko pa naranasang magalit siya sa akin. Kasi once sinabi ko na, "Magalit ka naman." May time na sinabi ko sa kanya, "Magalit ka naman, like kung ano yung emotion mo, ilabas mo naman, magalit ka naman sa akin gano'n." Sabi niya, "Ba't naman ako magagalit, eh, wala naman akong ikagagalit." So kumbaga, positive lang talaga yung pananaw niyo sa buhay. Ayun, wala. Ayun, nawawala ba ako? May Ayun, sinasabi kasi ayan, ako, nawawala ako. Ayun. Ayun, at first pala, paano kayo nagkakilala ni ano, ng someone? ng part. Oh my God. Actually, ano, medyo ano yung story kasi, um, nakilala ko siya sa BCF, sa By Chat. We have a GC. And there's one girl na kakwentuhan ko and I was asking her, tagasan ka? Ganun, ganun. So, nagkakwentuhan kami and she interrupt na, ako din, di nyo ba ako tatanungin? So, I asked her, sabi ko, ikaw ba? Tagasan ka ba? So, sinabi niya kung tagasan ka. Ay, sinabi niya kung tagasan siya. And I remember when I was young, yung place na sinabi niya is taga doon din ako. Sabi ko, ha? Parang diyan ako nag-aral, parang diyan ako lumaki, gano'n. Sabi ko sa kanyang gano'n. Ayun, naalala ko na when I was 10 years old, umalis kami sa probinsya na yon kasi nga, naghiwalay yung parents ko. So, doon ko nalaman na schoolmate ko pala siya. Nung LM Oo, ako. oo, totoo. Oh my God! Akala Oo, ko sa as mga in, ano lang nangyayari yan. Sa mga actually, di drama. rin ako makapaniwala na schoolmate ko siya. Tapos, yung ate niya and yung ate niya, ay yung ate ko and yung kuya niya. Tapos yung isa ko pang kuya, kaklase ng ate niya. Oh my So, God. galit na galit talaga ako nung sinabi niya yun Pero na alam na taga niya dun talaga. din siya. Actually, hindi rin kasi nagulat din siya. Tapos, Nagkagulatan we na kayo decided na, on the spot. yeah. And then we decided na, let's Oo. try nga na mag-RA to RA kung meron ba tayong mga mutual friends. And yes, actually, may mutual friend kami na dalawa and yung isa doon, best friend ng ate ko. Which is kilalang kilala ng ate ko kasi best friend niya nung LM siya. Kasi grade 3 ako nung umalis kami doon sa province na yon. And sabi niya din sa akin, parang familiar nga daw yung mukha ko sa kanya. Parang like nakalaro niya na ako, ganun. Pero ahead kasi ako sa kanya ng 2 years. Sabi ko, how come na magiging magkalaro tayo? Eh, ahead ako sa ng 2 years, ganun. So, yun pala ang sekreto, no? Tanungin mo kung taga saan. Sabi nga dito ni ano, ni Dior. Ayan.
And now, nakita na kayo. Yeah, maraming beses na kami nagkita. Actually, kilala na ako ng magulang niya and kilala na din siya ng mom ko. Pinakilala ko na siya personally kasi nga, yun yung good sa akin eh. Ayoko nang hindi, yung partner ko, ayoko nang hindi siya kilala ng pamilya ko. Oo. Right now, siguro hindi ko siya kayang ano sa RA ko. Like, oo, kasi Yeah. alam mo naman, I'm employee tapos Catholic school. So, hindi talaga pwede yun. Baka matanggalan ako ng trabaho. So, ayun. Alam niya naman, aware naman siya doon and naintindihan niya naman yung side ko na yun. Tapos, pinakilala niya na din ako sa papa niya. Through video call nga lang kasi nga, siya is nasa Manila and yung papa niya nasa Bicol. Actually, Bicol yung province namin, dalawa. And right now, we're planning to... Nagkaalaman din. Actually, nakausap ko yung kuya niya na kaklase niya daw yung kuya ko and yung ate ko. Oo. And Then, right now, right now we're actually planning to go sa Bicol para bisitahin yung papa niya with my mom. Kasama ni mom. wow. Wow. So, ngayon, in one word, paano mo i-describe yung relationship status niyo ngayon? One word siguro, it's great. Kasi parang, like, wala akong sakit na nararamdaman. Like, para kasi siyang, ano ba to? Para niya akong inahon sa pagkalunod ko sa Pasko. Ayun, ganun siya. Like, she's always there for me. Pag kailangan ko siya, kapag umiiyak ako. Like, kahit gaano siya kalayo, handa siyang pumunta sa akin para punasan yung luha o ganyan. Wow! Ganda ng line na yun, Ayun. Yun. So, eto, overall, no? Ano yung isang lesson na palagi mong baon-baon saan ka mapumunta? Actually, meron akong kasabihan na lagi kong sinasabi. Always trust the process. Yun yung lagi kong sinasabi na, maghintay ka lang. Hindi naman lahat ng mga bagay minamadali. Hintayin mo lang yung para sa'yo. Kagaya ko, diba? Hindi ako nagmadali sa relasyon. Kasi matagal din ako naging single eh. Nagulat na lang ako, dumating siya. Ganun. Oo. And syempre, 'di ba yung syempre DJ ayan. So, ano yung masasabi mo sa mga kaibigan natin that na ngayon is talagang sobra kung mag-explore sa pag-ibig, na makakahanap ng mga kaparehan nila. Tinatamaan din ako. yung mga ano yung masasabi mo sa kanila na sometimes nasasaktan na nila yung sarili nila, nai-invalidate na nila yung self nila sa sobrang paghahanap ng validation at acceptance ng iba na mamahalin din sila. Ganun. Ayun, masasabi ko lang sa kanila siguro hinay-hinay lang. Like, darating din naman yung taong para sa inyo or okay lang naman mag-explore pero wag sobra-sobra kasi pag binigay mo lahat, magugulat ka na lang wala nang natira sa'yo. Ang end, ikaw pa din yung masasaktan. Kasi lahat naman tayo, merong isang taong para sa atin. Yung taong yun ay yung magi-stay talaga sa'yo kahit sino o ano ka pa. Ayun. So, grabe, no? Napaka-magical. Na-intriga talaga ako dun sa love story nyo, But anyway, sina nga, bago natin ituloy pa ang masayang kwentuhan kasama si Sky, syempre, magbibigay daan muna po tayo sa ating Hello Mr. K Senders sa gabing ito. No? Sa pagbabalik po yan na nag-iisang magazine talk show ng digital community, ito po ang Rated K-Roll.
Isang buhay na nakakulong sa obligasyon. Mula nang pumasok si Dad sa politika, lahat ng galaw ko disusi na. Nung ipakasal niyo ako sa anak ni Chairwoman, kahit maging ako iningatan ko. Mag-divorce na tayo. Please lang. Kailangan mong i-maintain ang dignidad mo pagkatapos ng divorce. Huwag kang gagawa ng anumang makakasira sa reputasyon natin. Ang makakatagpo ng taong babaguhin ang kanyang puso. It's beautiful time 매번 소리 나게 가슴이 뛰고 It's beautiful day Ba't nakasandal ako sa'yo? Munti ka nang mahulog kanina nung antukin ka kaya bigla kitang inilalayan. So, gusto mong manood ng salsa? Sayaw tayo! Tingin ko I was put under a spell. A magic spell. Pareho man ang sinasabi ng mga damdamin nila. Mundo nila ay magkaiba. Hello, si Mr. Marco Kim po ba ito? Oh, eto nga po. Asa ka sa final round ng interview para sa mga bagong employee. May trabaho na po ako. Sa anong kumpanya ka magtatrabaho? Sa Dongha Hotel. Pakinggan po natin ang welcome speech ng ating CEO, Miss Char. From the first and true home of Asian novellas, witness the encounter of two Korean superstars in one love story. Park Bo-gum and Song Ye-kyo. Nag-aalala talaga ako kasi nabigla ako nung nalaman ko na ang isang kaibigan ko na nakilala ko, CEO pala ng hotel na pagtatrabahuan ko. Ang pag-ibig na nagsimula sa pagkakataon. Sa laki at lawak ng mundo, nakita tayong dalawa at nagkakilala sa isang lugar. Magkasama tayo sa isang masayang araw. Paninindigan ng isang desisyon. Tigilan mo na maging close sa CEO natin. Malaking kasaraan yun para sa kanya. Anong klaseng kalokohan to? Kapag may pangyayaring makakasira sa pangalan ng pamilya, mawawalan si Pauline Chan ng karapatan sa lahat. Paano mo nagawang ma-involve sa isang skandalo? Lalo pat mas bata yung lalaki. Marco, ipagpatuloy mo na lang ang buhay mo. Hindi kita iiwang mag-isa. Yan ang desisyon ko. One moment will change your heart. Encounter soon on ABS-CBN. Umapasada, umaarangkada. Ito po ang RPW's Best Magazine Show, Rated K-Roll. Kasama ng bawat kaibigan, serbisyong maaasahan, tatak, Rated K-Roll. Magandang gabi mga kaibigan. Time out muna tayo sa kwentuhan upang magbigay daan sa ating Hello Mr. K Sender of the Night. Narito na po. Ito po'y mula sa ating NGL. Gusto kita, pero I think you're entering someone na. Kahit anong gawin ko, siya pa rin talaga. Pero, bakit ganon? Ang bilis naman niyang makahanap ng iba. So, ito po ang una nating sender, no? Very general siya. Hindi natin alam yung pinaka main reason kung bakit. So, it's a message, no? So, thoughts mo about dito? DJ Lara, if I'm right? Gusto kita pero I think you're entertaining someone. Para siyang loving from afar. I think siguro it's better na sabihin niya yung nararamdaman niya sa taong yun. Ako kasi ganun kasi ako eh. It's better to tell her or him kung anong nararamdaman ko kesa mahuli ako. I think lang naman, di ba? Di naman siya sure kung talagang meron ng intimidating. Malay mo, friend lang yun. Di ba?
sabi nga sa, anong tawag dito? Subject, it's one of my subjects sa course ko. It's better to take risk. Kasi Mm. lahat ng bagay kailangan mo mag-take risk para malaman Oo. mo kung ano yung kahitungan. Ayun. So, for me naman, it's very general, it's really general yung it sounds like uh, he or she is pursuing or having feelings, no? Na nakatingin lang siya sa malayo. And it's really hard, no? Na experience ko na din yan. And para bang nagiging abangers ka doon. Pero updated ka, no? Sa ganap nila, no? Pero yun nga, based dito sa message, no? I think, no? Mahirap kasi minsan magtiwala sa instincts, no? Most of the time, no? Hindi siya hindi siya accurate, no? And mahalaga pa rin yung rational thinking, yung reality, no? Yung harap-harapan mo maririnig na, ito, confirm. Meron, confirm, wala. So, I suggest, no? Yes, mahirap to, mahirap. Sabihin mo na, free ka ba, ganyan, mahirap na sabihin or mag-confess na gusto kita, ganyan. Pero that's the only reason para kahit papano is bawasan yung agam-agam mo. Kasi hindi healthy yung palagi tayo nag-overtake ng mga bagay-bagay na alam naman natin hindi kumpirmado at sigurado. Ayun. So, better, no? Sino man ang ating sender for tonight na ito, I do hope, no, magkaroon ka na ng lakas ng loob. It takes time, no? But if you love the person, if that feeling is enough, no, for you to pursue it, go, no, para sa ekonomiya. And here's the next, no. What do you think? Okay, kahit anong gawin ko, siya pa rin talaga. Pero bakit ganun? Ang bilis naman yung makahanap ng iba. Oh my God. Danas na danas ko to. When I was in my second breakup, talagang nahirapan ako. Mahirap naman talaga yan eh. Kasi like, kahit I keep on entertaining the other, yung may nagko-confess na sa akin na like, they like me. Siya pa rin yung nasa isip ko. Hindi ko maiwasang ikumpara yung taong yun sa taong kasama ko ngayon. Ganun. Hindi yung partner ko ngayon. Siguro mag-focus ka sa mga bagay na hindi mo siya maiisip. Tanggalin mo yung mga messages nyo, mga pictures. Ganun kasi yung ginawa ko para ma-cope up ko yung pagka-miss ko sa kanya. Actually, yung nakita ng mama ko kung gaano ako nasasaktan nung time na yun. And she also told me na mag-focus ako sa work ko. Kasi hindi lang naman siya yung taong darating para sa'yo. Marami pang tao dyan na kayang ibigay or kayang tumbasan yung pagmamahal na binigay niya ng taong yan. Para sa akin naman, normal lang sa taong totoong nagmahal na masabi yan after breakup, no? Hindi ka totoong nagmahal kung you are not afraid to lose them, no? So, pero, no, sa una lang din yan after breakup, no? Maaaring matagal, maaaring mabilis, but the thing is, there will be a situation or someone na magpapabago niyang litanya mo na yan, no? Kasi we are and we should, no, move forward gaano man kasakit, gaano man kapait yung nangyari sa atin, no? Oo nga naman, no. Hindi rin biro yung taon, no? Siyempre, nakasanayan mo yan. Siyempre, naging buhay mo siya sa mahabang panahon. And yet, sa isang snap, ikaw na ulit mag-isa, no?
bubuhayin mo na naman ulit yung sarili mo na gumising ng doing your best without someone else. Diba? So, for me, no, if sariwa man pa man yan, no, take time, no. Don't deny that you don't love him or her kasi totoo pa naman yan. Kasi, lalo lang tayong, the more that we deny it, the more we feel the pain, no. So, yung tanong mo naman na bakit ang bilis niya makahanap ng iba, maraming rason, no. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi kanya minahal ng totoo at sobra kasi siya lang makakapagsagot niyan. Siguro, no, nasa tao lang din talaga, no, kung gaano siya kabilis mag-heal, kung gaano siya kabilis mag-let go, no. And wag mong iisipin that mabilis ka napalitan, no. It's just that siguro maaari, no. I'm assuming, pero in 95% confidence level, charot. Ayun, na siguro mahal na niya yon bago pa kayo maghiwalay or even ready na siya ulit, no? Be with other person and that's not you. Actually, sorry. Ang sakit na nun. Pero hindi mo dapat iisip sa sarili mo. It's his or her decision, no? And wala tayong magagawa doon, no? Mahalaga, you do your part, no? Nung kayo pa, alam mo sa sarili mong you give the right amount of love, no? And mag-focus ka na lang sa sarili mo, no? Na mag-move forward, gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa, no? Lalo na nung naging kayo, no? Go! And eventually, no? And isa pang hacks dyan na, maging busy ka. Totoo yan, no? Gawin mo yung favorite mo, ganun na hobby or na work, no? Tama, mabilis lang yan. Charot. Ayun. So, I hope, no, na kahit paano napagaan namin yung loob mo, no? Hindi siya ganun kabilis at hindi kami makakapagpagaling sa'yo yung panahon at ikaw mismong gumagamot, no, ng sugat mo. Alright? Okay? Okay. So, kung kayo po may mga nais na magbahagi ng kwento, mag-share ng mensahe, humingi ng payo, bukas po ang programa para dito, no? Mag-message lamang po sa aming Facebook page. Nakikita nyo po sa inyong mga screen at sa ating Gmail, no? Also open po kami for NGL, for anonymous sending. Na makikita rin po sa post namin sa page na ito, no? That's Tatak Rated K-Rod. So, aabangan po namin ang inyong mga kwentong hashtag pang Rated K-Rol yan. Ako po muli ang inyong kaibigang si K-Rol. Handang makinig, handang tumugon, isang tawag lang ng Hello, Mr. K. Ayun. So sa aming pagbabalik, no, diretso na tayo sa Sizzling Round. Kasama pa rin si Sky Winters. Dito pa rin sa nag-iisang magazine show ng RPW. Walang iba kung hindi ang Rated K-Rol. Ito po ang Rated K-Rol mula noon hanggang ngayon. Patuloy na mag-ahatid ng makabuluhang kwento para sa bawat kaibigan. Basta kwentuhan? Sagot ng Rated K-Rol yan. Si Papa K-Rol sa Rated K-Rol. And we're back. Ayan, gising pa ba kayo? Hello, comment section, mga kaibigan natin, onliners dyan. Ayan. Hello kay Dior Wong ka na talaga active sa atin. Ano? Ang dami nila na pag-usapan kanina pero grabe, hindi tayo makasabay doon kasi busy tayo sa paghimay ng mga kwento, no? So, Sky Winters, kamusta pa rin? Hi.
Ayun, okay pa naman. Okay ba naman? So ngayon, dadako na tayo sa ating sizzling round, no? So, let me explain it this way, na ang sizzling round po natin, mga random question na fast talks, no, na nanggaling 5 items from the random people and 5 items from the um one of your friends. Ayun. So, hiningan ko siya. So, ready na ba? Ready. Okay. So, Ayusin nyo guys, yung tanong ha. ito from random people muna to ah. Okay, so 1, 2, 3, and pancit or spaghetti? Pancit. Okay. Sunset, sunrise. Sunset. Kung bibigyan ka ng superpower, anong pipiliin mo? Mind reading. Bakit? Gusto kong malaman kung ano yung mga sinasabi ng mga taong malalapit sa akin. Diba, mali mo, binabackstab na ako. Parang abanti ka sa part na yun. Ah. Abanti ka sa kanila if you have that power. Ito, parang medyo relate to, no, kay someone mo. Text or tawag? Call. Or Tawag. Tawag or kita? Kita, syempre. So, kung artista ka, sino ang gusto mong maka-eksena sa isang drama? Babae o lalaki? Anyone. Anyone you want. Donnie Pangilinan? Bongga. Ayan, so ito naman coming from our friend. Risk or pro nonchalant? Wala akong marinig. Risk or pro nonchalant? Ano daw yun? Risk or pro nonchalant? Hello! Why naman O, hindi ako nag-ano niyan ha. Hindi ako nag-construct niyan. Oh, Rumi or Gino? Rumi. Okay. French kiss or torrid? French. Celestina or Dior? Uy, walang pamimilian. Pwede ka Or? mag-pass. Oh. Eto. Sana parehas tayo na iniisip. Nakalub or Bicol? Bicol. Ay, tama yan. Charot lang, parang dinadown ko ang Nakalub ah. Wala eh. Bebe Time or BCS Live? Ayan. Oh my God, ang hirap naman yan. Alam mo na kung sino nag-send yan. Ito, boy or girl? Ano? Mami talaga. B or G? Boy or girl? Boy or girl? Girl. Okay, ayan. So, syempre, no, alam mo ba na this is this first live and the coming lives, no, is part of your anniversary special. Like, parang per DJ, no, I initiate, no, to Max na interviewin kayo isa-isa as part of your anniversary. So, gusto kong hingin yung mensahe, no, or sa inyong anibersaryo. Pero wait lang, syempre dapat maganda ang background music natin dyan. Ayun, so grabe, no? Tagal na din ng BCS and talagang namamayagpag. Wow, namamayagpag. Wait lang. So, bilang isang bahagi, no, ng istasyong ito, no, ano yung gusto mong sabihin, no, sa iyong pinakamamahal na estasyon at grupo. Wait lang, loading kasi pinapahaba ko lang yung pinapahaba ko lang yung sinasabi ko. Pero loading kasi yung ating BGM. Ayan, pasensya na.
sabi dito ni Dior Wongka, huwag kang iiyak sa message mo. Yung tawa ni... Sorry na. Ba't nagpasa ha? Dapat kasi both. Ayan. Ay, Oh, so ayoko ito kasi na. Ito na. Oh, ano yan? So walang ito na. exception sa inyo. Wait lang. O, sabi naman dito, basta makinig daw kaya nga andito ako. Hello, Lakan. Ayan na. First things foremost, I wanted to say happy anniversary sa ating lahat. Thank you sa pag-stay. Kahit na paulit-ulit tayong napapagod, may mga gustong umalis, may mga nawala, may mga nagstay. Thank you pa din. Thank you pa din for being part of my life. Kasi wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa inyo. Thank you so much, lalo-lalo na kay Mami. Sobrang thankful ako na nakilala ko kayo. Walang hanggang pasasalamat talaga. As in, masasabi ko na if dumating yung time na mawala yung BCS or yung hindi ko sinasabi na mawala ha, pero syempre hindi natin alam. Pero isa to sa pinaka the best na nangyari sa buhay ko. Yung makilala kayong lahat. And marami akong natutunan, marami akong naranasan, pag-iyak, pagngiti, pagtawa. Lahat yon isang napakagandang memories para sa akin. May mga times man na hindi tayo nagkakasundo or may mga times na nagagalit ako sa inyo or naiinis ako sa inyo or may mga times na napapagalitan tayo kasi mga pasaway tayo, di ba? Still, andyan pa din kayo. Hindi umaalis, hindi sumusuko, hindi nagbabago. Kasi kayo pa din yung nakilala ko simula nung sumali ako dito sa BCS. Actually, hindi ko in-expect na magiging ganito kalalim yung mararamdaman ko towards BCS, sa inyong mga DJs, kay Mami. Akala ko nga hindi ako magtatagal dito eh. Actually, iniisip ko na baka after a few months, ituto na ako. Na aalis na ako ng BCS. Pero hindi. Kasi mas pinipili kong magstay dahil ayaw kong maiwan kayo. Pamilya na yung turing ko sa inyo eh. Hindi lang kayo kaibigan. Alam niyo yun. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga memories na pinagsamahan nating lahat. More memories to come. Padayon to us. Love you guys. Grabe naman. Hala, nakakamiss din pala na maging bahagi ng istasyon. Hi, sama-kasamahan ko. Sana bumalik na tayo. Charot. Hindi, pero I'm really happy. Balik ka daw. Papa Bull, balik ka na. Ayun, hindi, I'm happy, that you keep doing your purpose, lagi. At yung pinaka maganda doon, yung lagi yung binabalik-balikan yung dahilan kung bakit yung ginagawa ito. And we really want na ma-indulge yung ganitong industriya, because maybe it sounds for other people that may radyo sa RP. They do live, they are being a DJ, no? Hindi man tayo naririnig sa talagang mga transmitter, no? But still, no? We change life of others, and also nabago din yung buhay mo, diba? So yeah, congratulations BCS, and I'm rooting for another year
for you, no? More pasabog to come. And yes. Ayun, sabi dito ni Max. Oo. Ayan, message siya sa'yo. Love you, ma. Ayun. I don't want to cry. And yes, nagdaan na naman tong isang makulay na kwentuhan. Thank you so much, Sai, sa pag-grab ng, pag-accept ng ng invitation na ito, no? It really means a lot. Yes. Ayun, so thank you so much, Sky, for it. For for accepting the invitation. Ano sabi ko? And also, thank you din, no? Ang talagang punong abala dito si Max talaga. Hi, and to all of BCS there, thank you. At sa ating mga kaibigan na nakinig, no? At sumama sa talakayan natin. Ay, meron ditong pahabol, oh. Ayun, so wait lang. Oo, pwede naman. Okay, go, 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 go. Ayun. Hi, Reese. Hello. I just want to take this opportunity to greet my girlfriend. Happy third monthsary, Bobby. It's only been 2 months, but honestly, it feels like we've already shared a lifetime of memories together. And I just want to take this moment to thank you. Thank you for always supporting me, for bringing genuine happiness into my life, and for taking care of me. And most of all, for loving me. You probably don't realize it, but you saved me you pulled me out of a dark place, especially during the time that I was struggling to accept everything that had happened in my life. You were there and you never left, and for that, I'm forever thankful. Thank you, Bobby, for loving me despite of all my flaws, and for staying even when I push you away, for always understanding me, and even when I can't explain myself, and for hugging me tight when I feel like I'm breaking apart. Even on the days that I act difficult or I get moody, just one hug from you, it melts away all my anger and frustration. And alam mo ba guys, you know what I admire to her? It's not just that he loved me, but he also loved my mom. Like how I love my mom, ganun niya din kamahal yung mama ko. And that's something I always be grateful. And I'm so lucky to have you. Happy third monthsary, Bobby, and cheers to many more months and years together. See you again. Love you. Ayun, grabe naman. Nakakainis. Love is in the air because we are on air. Ganun. Ayun, sabi naman dito ni kikiligin na lang sa ibang relasyon. Oh my God. Ayan na sila, be. Ayan na sila. Ayun. So again, thank you so much, no? Sky, no, sa magpapaunlak sa amin ng imbitasyon. Are you there? Oh, sige. Ayun. So, ano ko na to, ah? Okay. Go. Okay na. Okay? Ayan, so thank you. Ayan, so
Wait, ayan. Sa mga kaibigan natin dyan, ha? Dumaan na naman po ang isang pasada ng ating kwentuhan. So, yes, wait lang. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Kung bitin pa sa mga chika, don't worry cause we got you covered. Basta't updated ka sa aming mga updates on Rated K-Roll official account, like at follow na, kaibigan. Ako pa rin ang inyong nag-iisang kaibigang si K-Roll hanggang sa susunod na edisyon na nag-iisa at original na magazine show ng RPW at ngayon nasa digital community na. Ito ang Rated K-Roll. Thank you guys. Thank you BCS. Happy anniversary. Thank you Sky. Thank you Max. And to all of our kaibigan out there. Thank you Bez. Mga Bez.